Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Marami tayong pag-uusapan ngayon mga tol sa mga balita ngayon na may kinalaman pa rin sa ating soberanya. Dahil sa panibagong pagkakataon mga tol ay nasaksihan na naman, hindi lang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo kung anong klase ang pag-uugali nitong mga Tsekwa mga tol, no, dahil nga sa insidenteng nangyari na naman, no, doon sa BRP Sierra Madre, kung saan mga tol tayo na ngang bansang Pilipinas ang umiiwas sa tensyon pero hindi pa rin tayo tinatantanan ng China. At eto nga, no, after maglabas ng China ng video nila kung saan inaakusahan tayo o inaakusahan ng AFP na tinutukan daw sila ng armas, ito naman, inilabas ng AFP naman natin ang video ng pangaagaw ng China Coast Guard sa supply para sa BRP Sierra Madre. Sad to say mga kapatid, meron pa rin ditong mga pro-China, no, na pilit pa rin nilang ipinagtatanggol eto mga Tsekwa mga tol, no? Pilit pa rin nilang ipinagtatanggol. Alam mo yun, harap-harapan ng mali yung ginagawa ng China. Talagang todo tanggol pa rin sila, no? Ba't di pa kaya sila magsialis dito sa Pilipinas? No? Total yun naman talaga ipinagtatanggolin na China, doon na sila tumira, di ba? Well anyway, ito panoorin natin to mga tol, no? Mula sa News 5 Everywhere. Ito magre-reaction lang tayo Hindi ako nagbabalita. Kung nanonood tayo ng balita tapos binibigyan natin ng opinion at reaction. So samahan lang ninyo ako mga kapatid. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Naglabas ng sariling video ang Armed Forces of the Philippines para patunayang ng agaw ng supply ang mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Meron dito pangalan Rolando sa comment section, no? Nagagalit pa siya, wala daw tayong video mga tol ng pangaagaw ng China. Eto na. Ayan no. Nilinaw rin ng AFP na bagamat armado ang mga sundalo ng BRP Sierra Madre, hindi nila tinutukan ng baril ang mga Chinese. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Lako! Wala. Lapitan nyo kagad yung Kinuha nila yung para-drop. Kinuha daw nila yung para-drop mga tol Galing mismo yan sa nagbi-video AFP. Malapating pero sa dagat ang eksena nang makuhanan ng dalawang mas malaking rubber boat na yan ng China Coast Guard. Hinahabol ng mga ito ang dalawa ring mas maliit na rubber boat ng Pilipinas sa loob ng Ayungin Shoal noong May 19. Kuha ang video mula sa nakasadsad na BRP Sierra Madre na pakay sana ng hinulog na supply sa dagat. Pero nang mamata nito ng China, agad silang nag-deploy ng mga rubber boat para agawin ang supply ng mga Pinoy. Dito na nagumpisa ang habulan. Wabagay lata. Muntik na. Kaya kung may mga naniniwala rito sa sinasabi ng China na sila daw ay open for dialogue at hindi daw sila ang nagsisimula ng gulo, mga engot talaga yung mga yan mga tol. Engot lang yung mga naniniwala dyan. Kitang-kita naman natin mga tol Dati hinaharas tayo sa pamamagitan ng barko, di ba? Wina-water cannon tayo. Ngayon nag-adjust na itong AFP at Navy natin kung paano maghahatid ng supply. Pero talagang hindi pa rin tumitigil ang China mga tol. Sila mismo yung lumalapit. Babagayin. Hilahin nyo yung parachute. Dalhin sa bangura. Hindi tinantanan ng mga rubber boat ng China ang paghabol at paggitgit sa rubber boats ng militar. Inaharas na sila. Lako. Sa bahura. Babagayin kayo. Dahil sa tensyon at paglapit ng mga Chinese sa BRP Sierra Madre ng hanggang 5 metro, sinabihan ng mga sundalo na pumasisyon at maging alerto. Huwag niyo pakuha. Kabaril natin, standby dyan sa gantap. Kabaril natin dyan, standby nyo dyan. Kung nagkataon mga tol, talaga ito, sasabog talaga rito ang gera mga kapatid, no? Kasi ito na magkakaroon na talaga ng confrontation Kasi kitang-kita mga tol kung sino talaga nagpo-provoke dito, kung sino nag-uudyok ng gulo. Wala talagang iba mga tol, mga salot talaga tong mga to. Sa dulo ng video, kitang lumapit pa ang isa sa mga tauhan ng China Coast Guard na akmang aagawin ng supply sa kabilang rubber boat. Pero sinigawan sila ng mga nasa barko, kaya umatras sila kalaunan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang mga tagpong ito ang hindi raw ipinapakita ng China sa una nilang ipinakalat na video. Mga sinungaling kasi yung mga yun Ang insidente sa Ayungin. The BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship and therefore it is authorized to have weapons.
Bagamat pinalalabas ng Beijing na nanutok daw ang mga Pilipinong sundalo ng baril, nalinaw ng AFP na hindi ito totoo. Pero mo pa-victim sila dun sa balita nila. 'Di ba? Hindi nila nilabas yung totoong balita. 'Di ba? Kung bakit naglabas ng armas itong mga sundalo? Kayo naman pala ang dahilan, mga tol. 'Di ba? Kinukuha nila yung mga supply, kinukuha nila yung mga pagkain, kumbaga inaagaw nila pag nanakaw ng harapan. Soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. It's part of the rules of engagement. Lahat yan. No? Hindi pwedeng hindi ka handa in case something happens. Yes. Madalas magbanggaan ang mga barko ng China at Philippine Coast Guard tuwing resupply mission sa Ayungin. Pero ngayong eroplano na ang gamit ng Pilipinas, hindi pa rin daw sila tinatantanan ng China. Sobra. Wala na yung harassment na nangyayari sa dagat. No? Pero still, nakita nyo sa video, ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. Sumatotal, 3 lang sa 4 na batch ng rasyon ang nakuha ng mga sundalong Pinoy. Isa raw ang naagaw ng China Coast Guard at tinapon lang sa dagat. Yan o. Kita nyo? Kamustahin natin dyan yung mga pro-China dyan. Ano masasabi nyo dyan? Tama pa rin ba sila? Tama pa rin ba yung China rito? O may mga tama na rin kayo? Nang makitang puro pagkain at gamot lang ang laman. Dahil sa nangyari, suportado ng AFP ang paghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Malinaw nilang isang provocation o pang-udyok ng gulo ang hindi makataong pang-aagaw ng supply. Dahil sa panibagong harassment ng China, pag-aaralan daw na ulit ng AFP ang estratehiya nila sa paghahatid ng supply sa mga sundalo. Pero kahit harapan ng nangaagaw ng rasyon ng China, wala pa rin daw balak pumalag sa ngayon ang AFP. Ang bilin po ng ating Pangulo ay wag nating hayaan na mag-escalate yung situation. We are practicing maximum tolerance. Kaya talagang nakakabilib, no, yung mga sundalo natin, mga tol. Talagang andyan dyan yung, may kita mo yung training talaga nila. Yung trained sila para sa mga ganitong sitwasyon. Hindi nila pinapairal yung personal emotions nila, mga tol. Kasi kung ordinaryong tao, mga tol, ay talagang, ay nako, harap-harapan, agawan ka ng pagkain mo, di ba? Iba naman ang diskarte ng ilang militanteng grupo. Sabay-sabay silang humiga sa bangketa sa tapat ng Chinese Embassy sa Makati para ipakita ang pagtuligsa sa pambubuli ng China. Yan, dapat diyan kayo nagrarally talaga, hindi yung nakaraan kasi, 'di ba, yung Labor Day ba 'yon? Sumugod sila sa US Embassy. O asa na yung mga sumugod sa US Embassy? Dapat yun yung mga matatapang 'di ba? Asa na yung sumugod sa US Embassy nung nakaraan? Baka hindi nyo pa rin napapanood to. Sinasabi nyo, 'di ba, Amerika nang aagaw? Eto, pati pagkain, hindi lang teritoryo inaagaw, mga tol, pati pagkain. Sa US Embassy pa rin kayo susugod next time, no? Sa tapat ng Chinese Embassy sa Makati para ipakita ang pagtuligsa sa pambubuli ng China. Bit-bit ang mga karatula. Tinawag nilang trespasser ang panghihimasok ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ang sinasabi nilang nasasakupan nila ay maliwanag na nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Nakapaloob sa 200 nautical mile na tinatawag natin. Para naman kay Senador Robin Padilla, dapat idaan pa rin sa dialogo ang pagluto sa tensyon. May alyansa sa Communist Party of China, ang partido niyang PDP Laban. PDP Laban, yan, no? Alyansa nila Digong, yan, eto, alyansa nila Robin. Ayan, no, may alyansa sila, may partido nila Robin sa kanila Digong, may alyansa sila sa Communist Party of China. Kaya susubukan daw niyang tumulong sa anumang posibleng negosasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo. Alright, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang napanood natin? Grabe, no? Tapos makikita natin yung mga yung mga rallyista, no? Dito nakaraan Labor Day, mga tol, may iwan 'yan eh. 'Di ba, sumugod sila sa US Embassy, nakipagbanggaan pa nga sila sa mga pulis eh. 'Di ba? Kung makasigaw sila sa US, dito anong ginagawa kaya nila ngayon? Imagine mo, lalo-lalo na yung nagsasalita, yung pinaka-spokesperson doon, yung nagrarally, 'di ba? Yung nagsasalita doon. Malamang napapanood niya to, ano kaya masasabi nun? Tigas ng mukha nun, mga tol. Ewan ko na lang. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa balitang to? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.